Tuwing sumasapit ang dilim, madalas daw nakikita ni Maylene ang mga aninong nagpaparamdam sa kanya. Usually, yung mga shadow people, yung nandito sa paligid namin is 4 feet lang yung height. Though hindi naman nananakit, hindi naman sila nang i-istorbo, ganun. Palagi lang nakatingin. May mga pagkakataon din daw na lumalapit talaga ito sa kanya. Parang whisper na hindi mo maintindihan. Tapos para lang may hangin na dumadaan sa may tenga mo, tapos may magwi-whisper. Tapos wala ka naman kasama, ganun, parang ganun yung feeling. Pero dahil sa takot, hindi raw niya kinakausap ang mga anino na kanyang nakikita. Pinili ko na lang ayokong kausapin kasi yung sabi ng mga matatanda, kapag napipil nila na napapansin mo sila, magmamanifest daw yun. So, wag na lang pansinin. Although, nandyan lang siya sa paligid. Kasi minsan talagang hindi ko pinapatapos yung kwento niya kasi naninindig na yung balahibo ko. Ayoko kasi makarinig. Nasanay ka na ba sa kanila or natatakot ka pa rin? Ngayon, 40 na ako, nasanay na rin. Anyway, kahit anong gawin mo, tas nauna pa sila sa atin dito sa mundo, so matuto na lang mag-coexist. Hindi ko po nakita yung sinasabi niyang shadow person. Pero during my house visit, may grid kasi sa likod, kaya daanan siya ang lugar nila ng mga elemento. Not full open ang kanyang sixth sense kasi shadow person lang ang makikita niya. At saka gumana yung EMF meter na electromagnetic frequency meter at it detects electromagnetic frequency. Ang malalaman mo sa isang lugar if may anomalies. Ayon sa isang pari na aming nakausap, ang mga shadow person daw na nakikita ng mga taong may bukas na third eye ay hindi raw kaluluwa ng mga yumao, kundi espiritu raw ng mga demonyo. Yung tinatawag na shadows person, ito yung mga fallen angels. Kinikilala natin yan. Pero hindi lahat nakakakita niyan. Lahat naman tayo may pagka-psychic. Kaya lang, hindi yan bukas. Ang danger niyan, pag nagiging psychic ka, you're endangering yourself to the attacks of the devil. You have the Filipino folk religion that is rooted on spirituality na meron tayong mga kaluluha or may mga spirits na nagpapatakbo ng mundo, and then pumasok yung Catholic doctrine yung. So nagkaroon ng combination and thus nag-evolve siya into what you are calling now shadow people. May connotation siya na hindi sila 100% na mabuting mga nilalang kasi nandun yung concept of darkness. Kaya siya kinatatakutan ng mga tao.